Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng atin pong pagbasa. At muli ay naririto naman kayo sa aking programa na hindi ninyo programa. Ang tandaan mo ito. Tandaan natin ito. Brad, ano naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Ang bilin sa pagmimisyon. Ano po ang ating tatandaan? Ang bilin sa pagmimisyon. Nino? Ng mga alagad ni Jesus nang sila ay utusan, isugo, sa paglilingkod na kung paanong kahit na ang Panginoong Yesus ay bumalik na sa kanyang kaharian, sa kanyang kalangitan, ay may magpapatuloy ng kanyang sinimulang ministeryo dito sa lupa. Pero bago yan, bibigyan po muna natin ng daan ang ating mga kapatid na wala pong sawang sumusuporta sa akin pong YouTube channel at sa akin na rin pong Facebook profile account. Shout out kay Doc Bac, kay Jing Ramos, Nelson Umipig, Marcelo Peralta Capitle, Dumilin Alberto, Maribel Belaro na na nag-subscribe po sa ating Facebook. Yung isa hindi ko po talaga malocate Si Ace Carlos Magro, siyempre kay Brother Kaluyan. Kay Sis Evelyn Bas Camacho, ayan, sister wife ni Brother Romy Camacho. Salamat sa palaging pagsuporta at pag-share ng akin pong video Sister Evelyn. Kay Brother Ronald Pagalyaman, Sis Glenn Bagsit Fulgar, Arnold Fulgar, Syra Fernicol Baligwat, kay Ronald Villaflor, kay Dindo Culupano, kay Oreo Orion, Ami Bumanlag, John Lloyd Mabansag, kay Larry Losegro, Remedios Pinok, kay Daisy Villanueva, Marchita Lastra, Julieta Pascual, Lydia Caballero, Norberto Macaraig, Artemio Aquino Antonio, ayan, kay Juan Orlando, kay Jennifer Generoso, Grace Gonzales, kay Kobe Casi Amigo, matagal-tagal siyang hindi nag-comment sa atin, kay Raquel Rivera, kay Noel Morelio, Rosalyn Manzano, Pando Cristalino, kay Josefina Pajardo, kay Brother Just ito kay Mark Dialca Carlos, first time po niya, marami pong salamat sa iyong pagdalaw, kay Bieska, ayan, kay Julie Aberion, Neil Dacalios, Zed Lamoste, Reynaldo Paharda, kay Efren Hipolio, kay Ricardo Bernardo Duson, kay Eric James Habak, first time po niya yata, maraming salamat po sa iyong pagdating, kay Gershon Traso, kay Natalie Ko Wong, maraming salamat po, first time po niya, kay Marlo Botardo, kay Yulol, Lucia Alon, Nelson Domingo, Alberto Nava, kay Brother Joe Ed P ng Australia, kay Virginia Pahalya, kay J. Chris Bautista. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin pong YouTube channel. At kung ibig din po ninyong ma-shoutout, yung meron po akong Sunday Gospel Reflection, wag lang kayong mag-like, mag-comment din po kayo. Nalolocate ko naman po kahit saan pong aking video. Bawal lang ang basher, bawal ang hate lang. Love lang, ayan. So, maraming salamat at pagpalain po kayong palagi. Kayo pong mga supporters, subscribers, viewers ng akin pong YouTube channel at ng aking Facebook profile account. At tayo nga po ay magpapatuloy na. Ano po yung ating tatandaan? Ang bilin sa pagmimisyon. Hahanguin natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 6, mga talatang 7 hanggang 13. Tinawag niya ang 12 at isinugo sila ng dala-dalawa. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbili ng, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod. Huwag kayong magdala ng pagkain, ng balutan o ng pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdala ng bihisan. Sinabi rin niya sa kanila, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bayan, umalis kayo roon.
at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Pumayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Pinahira nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ano po ang ating tatandaan? Ang bilin sa pagmimisyon. Simulan na nga po natin at himay-himay natin hanggang kaya natin. Ang unang gusto ho natin puntusan, sabi ng verse 7, tinawag niya ang 12 at isinugo sila ng 12. Ito na po yung una nating gustong puntusan. Una, tinawag at isinugo. Sino ba ang tinawag at kanyang isinugo? Di yung kanyang 12 alagad na mga unang pinili niyang maging alagad, maliban pa sa mga sumusunod na mga grupo ng kanyang mga alagad. Ito po yung kanyang mga pangunahing disipulo, apostol kung tawagin. At sa kanilang pagkatawag, alam naman natin na iba't iba yung larangan ng kanilang pinanggalingan. Iba't ibang uri ng pamumuhay, hanap buhay, trabaho, o anumang uri ng tao sa lipunan. Magkakaiba sila. Ngunit, nang sila'y tinawag ng ating Panginoon, naging isa at iisa yung kanilang layunin na tuparin kung ano yung ipinapagawa ng ating Panginoong Hesus sa kanila. Tinawag niya ang 12 at sinugo sila ng 12. So kung sila'y 12, 6 agad yung kanilang pinuntahang misyon. Bakit naman ang Panginoon ay tumawag pa ng kanyang mga alagad para suguin? Alam natin na ang Panginoong Yesus ay nasa limitado pang pangkatawan ng mga panahon na yon, sapagkat siya ay nasa pagkakatawang tao. Gustuhin man niyang pagpalain lahat, iparanas kung ano man yung mga biyaya, kapangyarihan na nasa kanya. Gusto niyang maabot ang lahat ng mga tao, ngunit nasa pagkakatawang tao siya, limitado yung kanyang mararating at maaabot. Sa isang araw, gusto niya maraming pagpalain. Kaya ang ginawa niya, yung 12, hinati yon sa 6, kasi 2 isinugo. Para sa isang araw na kanilang paglilingkod, marami agad na mapagpapala. Kasi ayaw ng Panginoon na limitahan yung kanyang biyaya na gustong iparanas. Ganun din sa ating kapanahunan. Ang nais ng Panginoon, tawagin tayong lahat, para maiparanas din sa mga tao yung kapangyarihan at biyaya ng ating Panginoon na hindi nalilimitahan sa ating kapanahon, na hindi nasisiil, nasasakal yung pagpapala, yung mga salita ng Diyos na dapat ay makarating na at maabot ang mga taong naghahanap ng pagliligtas ng ating Panginoon, naghahanap ng kasagutan sa ating Panginoon. So, tinawag at isinugo, at ng kanyang isugo ang kanyang mga alagad, hindi naman mga empty-handed yung kanyang mga alagad. Bakit? Binigyan sila ng kapangyarihan. Ano ba yung kapangyarihang ibinigay sa kanila? Sabi sa ating binasa, sila ay binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Alam naman natin na ang isang tao na kapag sinasapian ng masamang espiritu, ay pinakikialaman ng husto at sinasaktan yung tao, yung katawan ng isang tao. Ako po'y magsimula sa paglilingkod, maraming beses na po ako nakaka-encounter ng mga taong sinasapian ng masamang espiritu at hindi maganda yung kondisyon at kalagayan ng tao. Minsan sinasaktan ng kanyang sarili, pinipinsala yung kanyang katawan ng masamang espiritu, at minsan din namiminsala ng ibang tao, ng ibang kapwa, ng kanyang mga mahal sa buhay, yung mga taong nasa kanyang paligid. Na minsan nga kahit 6 na lalaki, naka-encounter ako, batang babae, 6 na lalaki yung pumipigil, walang magawa yung 6 na lalaki na malalaki. Parang wrestling pag isang ganun lang, tumatalsik yung lalaking malaki. Bakit? Malakas yung kapangyarihan ng masamang espiritu. Pero kahit na ganoon kalakas yung sumasaping masamang espiritu sa isang tao, ang kapangyarihang ipinagkaloob ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad ay kayang magpalayas, kayang magtali, kayang magpasuko sa masamang espiritu. So yung mga alagad ng mga panahon na yon, nang tinawag ay may kapangyarihang galing mismo sa ating Panginoon.
Ang tanong ngayon, kung tatawagin ba ako ng Panginoon sa panahon natin ngayon at maglilingkod, tutupad at gaganap sa misyon, bibigyan din ba ako ng kapangyarihan? Opo, bibigyan ka. Bakit? Kasi ang nais ng Panginoon, yung biyaya niya ay maiparanas at maiparating sa tao sa pamamagitan mo na tutugon sa paglilingkod sa iyong pagmimisyon, meron kang kasamang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Ano pa? Ang sabi po dito ay, verse 8, at pinagbili ng sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod. Alam naman natin yung lugar, mga bulubundukin, maburol, hindi sila pinagdadala ng kung anumang mga gamit, kung anumang mga kasangkapan, maliban doon sa tungkod na kanilang dala. Huwag kayong magdala ng pagkain, ng balutan, o ng pera. Unahin muna natin yung tungkod. Bakit po kailangan nila ng tungkod? Protection po kasi yun sa mga mababangis at maiilap na hayop na pwedeng umatake sa kanila ng mga panahon na yun. Yung tungkod may gamit yun, pamalo, protection, pananggalang. Hindi lang pananggalang, proteksyon, tukod din yun Kung sila ay aakyat sa mga bundok, nagiging suporta po yun para hindi mahulog yung isang taong umaakyat sa maburol na dako. At kung siya naman ay pababa, nagiging tukod din yun para hindi siya dumausdo. So malaking bagay po, kaya sila ay pinagdadala ng tungkod ng ating Panginoon. At hindi lang yon, sabi rito sa ating binasa, huwag kayong magdala ng pagkain, ng balutan o ng pera. Bakit po kaya hindi sila pinagdadala? Siguro may layunin din yun para wala silang mga dala, wala silang mga karga. Nakakita na po ba kayo ng ibon na lumilipad na may backpack? Ang mga ibon naman lumilipad kung saan-saan niya, walang dalang pagkain, walang dalang lukbutan, walang dalang salapi. Bakit? Sa kanilang lahat na pinupuntahan, nagpo-provide ang Diyos ng pagkain para sa mga ibon. Mayroon bang ibong nagutom? Wala naman siguro. Di ba? Kasi sa kanilang paglalakbay, masipag lang sila sa paglipad, paghahanap ng pagkain, ang Diyos mismo ang nagdadala sa kanilang harapan, ang nagbabantay, nag-iingat, nangangalaga sa kanila. Sabi nga ng Biblia, mas mahal pa ba ng Diyos ang ibon kaysa sa tao na kanyang nilikha? Lalo pa ikaw na naglingkod sa Panginoon, pababayaan ka ba? Kung yung mga damo nga daw, binibigyan nyo ng magandang bulaklak, ikaw pa kaya ang hindi bigyan ng kasuotan ng Panginoon? Mas mahal ka. Mas mahal tayo ng Diyos kaysa sa damo, kaysa sa ibon, kaysa sa baka, kaysa sa mga hayop. Kaya nandyan yung provision at pangangalaga ng ating Panginoon. Nang ibig lang sabihin dito, maging walang sagabal sa ating pong pagmimisyon, sa ating paglilingkod. Wala tayong dapat alalahanin kahit sa pagkain, kahit sa pera, kahit sa lukbutan. Huwag kayong magdala ng pagkain, ng balutan, o ng pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdala ng bihisan. Pero yun, pati bihisan, hindi sila pinagdadala ng ating Panginoon. Bakit kaya? Ang sagot lang po dyan ay, God will provide. Ang Diyos po ang magpo-provide. Hindi sila dapat matakot sa kanilang pagmimisyonan, sa kanilang paglilingkuran, sapagkat doon sa kanilang mga pupuntahan, mayroong nakalaan ang Diyos. Ang maaaring wisdom dito ng ating Panginoon, kaya hindi sila pinagdadala ng anuman sapagkat para smooth yung kanilang paglalakbay. Wala silang gaanong intindihin, wala silang gaanong alalahanin sa kanilang paglalakbay. Abutin man sila ng 10 oras, ng gabi, madaling araw, wala silang alalahanin. Anytime, pwede silang maglakad. Kung mayroon pa silang mga daladala, sagabal yun Minsan naka-encounter po ako, nakasakay ako ng isang babae na nang sumakay ako sa jeep, nakita ko po yung isang babae, may kalong-kalong na anak. Tapos may kasamang 2 bata. Tapos bumaba sila dyan sa may bandang Kamatchil, dito sa may Balintawak. Nung bumaba sila, ang tagal bago nakaalis ng jeep. Bakit? Kasi biruin mo, 3 anak yung kanyang dala. Isang karga-karga, 2 bata na bitbit, at mayroon pang 2 backpack na nakalagay sa kanyang balikat, yung isa nasa harapan. Tapos may bit pang isang bag. So nung sila'y bumababa, talagang napakatagal. Kasi maraming intindihin. Iniintindi yung anak na 2, iniintindi yung kalong-kalong na bata, iniintindi pa yung mga bagaheng dala. So napakatagal nung movement. Napakatagal ng kanilang pagbaba. At nung sila'y pupunta na doon sa gilid ng kalsada, napakatagal din kasi hindi alam nung babae kung sinong uunahin, mga anak ba niya. Sinong uunahin, yung bangkargada niya. Uunahin yung
panganib sa paligid sapagkat nagmamadali rin sila dahil marami yung mga sasakyang darating. Nag-cause pa nga ng traffic. So yun yung sinasabi natin. Ang wisdom dito, intindihin. Kaya maaaring hindi sila pinagdadala ng anumang bagay ng ating Panginoon ay upang wala silang iintindihin, kaya't smooth na sila ay makapaglilingkod, smooth na makararating sa pagmimisyonan sapagkat ang Diyos, maaari, mayroong provision, mayroong supply, nandoon yung kanilang pangailangan. Kaya hindi dapat matakot ang mga tinawag na maglingkod sa ating Panginoon. So yun yung unang pinupuntusan natin, tinawag at sinugo. Pangalawa, na gusto nating puntusan, sabi ng verse 10, sinabi rin niya sa kanila, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Ito maganda itong tingnan eh. Pangalawa na gusto nating puntusan ay yung pakikitungo. Nino? Nung mga alagad. Saan? Doon sa mga taong pupuntahan nila. Doon sa mga taong tatanggap sa kanila. Doon sa mga taong magbubukas ng tahanan para sa kanila bilang mga nagmi-mission. Kaya ito po yung pangalawa. Makitungo sa mission. Napakahalaga ng usaping pag-uugali. Yung karakter, yung katangian, yung pagkatao ng isang maglilingkod. Kung saan ka pinatuloy, kung saan ka binuksan ng tahanan, kung saan ka pinapasok para doon mag-stay, para ikaw ay makapaglingkod sa tao. Ang sabi sa ating binasa, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Manatili, hindi magpalipat-lipat. Paano kung ang napuntahan ko ang laging pagkain gulay? Ang gusto ko karne. Tapos may nag-alok sa akin, Brad, punta ka dun sa amin, puro karne ulam dun. Iiwan ko ba yung unang bahay, unang tahanang nagpatuloy sa akin para doon sa aking pangsariling kapritsyo dahil hindi ko nagustuhan yung pagkain iniaalok, inihahanda para sa akin? Kapag ginawa ko yun na ako'y lumipat sa ibang lugar, sa ibang bahay dahil mas masarap ang ulam doon, ako po ay nagkukos ng division. Ako po ay nagkukos ng pagtatangi. Kaya nga, maganda pa rin na tingnan natin dito yung sinasabi ng ating Panginoon. Kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Manatili sa isang tahanan. Manatili sa isang lugar. Huwag magpalipat-lipat. Huwag magkaroon ng pagtatangi. Kaya maganda pa rin tingnan dito yung pag-uugali ng mga naglilingkod, yung mga ugali ng mga nagmimisyon. Kahit hindi tayo komportable doon sa isang lugar na yun dahil ito yung unang tumanggap sa atin, hindi tayo dapat nagrereklamo. Hindi dapat tayo kakikitaan ng magaspang na pag-uugali sapagkat ang makikita sa atin dapat ay yung pag-uugali ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan po ninyo si Jesus. Nang siya'y pumunta sa bahay ni Sakeo. Alam natin na maraming mata, maraming critics, maraming nagmamanman, maraming nagmamasid sa ating Panginoon, maraming naghahanap ng butas. Pero hindi niya pinansin yun eh. Nag-stay siya doon sa bahay ni Sakeo. Bakit? Kasi ang gusto niya, mawin niya. Mailigtas niya si Sakeo at ang kanyang buong sambahayan. Kahit na maraming pwedeng isakdal laban sa kanya, yung mga taong nakapaligid sa kanya na itinuturing siyang banta sa kanilang relihiyong Judaismo. O di ba? Minsan kailangan tayo ay nagiging magandang halimbawa, impluwensya doon sa mga taong pinupuntahan natin. Kung ako man ay nagpunta sa isang lugar na ito, dapat ang daladala ko yung katangian ng ating Panginoong Jesucristo, yung liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ako dapat nagko-cause ng trouble, hindi ako nagko-cause ng pagkakabahabahagi, hindi ako nagiging cause ng problema sa lugar na yon, hindi ako nagiging cause ng pabigat sa lugar na yon. Minsan kasi nagiging pabigat tayo kaya nahihirapan yung mga taong tinutuluyan natin, yung mga lugar na pinaglilingkuran natin. Kaya nga kapag tayo babalik doon, parang nakakibit balikat sila, parang medyo hindi maaliwalas yung kanilang mukha. Bakit? Siya na naman, andito na naman, siya na naman, o diba? Minsan ganun eh. Hindi tayo wini-welcome na pag mga ganun. Samantalang napakasarap sa pakinggan na welcome tayo. Hindi ka pa umaalis, sasabihan kang balik ka uli ha. Diba? So ito yung pangalawa, makitungo sa misyon. Ang sabi ng Panginoon ay manatili.
Kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang yun. Pero, meron pong karugtong eh. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Meron pong instruction pa si Jesus sa kanyang mga alagad. Kapag ayaw sa inyo, huwag niyong ipilit. Kasi kahit si Jesus man, nang hindi siya tinanggap sa kanyang sariling bayan, hindi siya nagpumilit eh. Hindi nga siya nagpabilib eh. Hindi nga siya nagpakita ng mga himalat kababalaghan doon. Bakit? Hindi kasi siya tinanggap eh. Hindi kasi siya pinaniwalaan. Kaya kung ito'y karanasan ng ating Panginoon, ine-expect na niya na pwedeng ito'y maging karanasan din ng kanyang mga lingkod na isusugo. May mga hindi tatanggap, hindi kikilala sa kanila, ngunit huwag ipilit ang kanilang sarili, kundi meron siyang instruction, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Pag sinabi kasing ipagpag yung alikabok ng paa, parang ang ibig sabihin, hindi kayo nakarating sa lugar na yun. Parang hindi kayo pumunta sa lugar na yun. At kung anuman ang kapahamakan na maganap at nangyari sa lugar na yun, wala kayong pananagutan sapagkat hindi kayo nakarating doon. Hindi kayo tinanggap, hindi kayo pinaniwalaan sa lugar na yun. Rejected kayo. So yun yung ibig sabihin, ipagpag ang alikabok bilang babala sa mga taga roon. So, si Jesus, nang tawagin niya at isugo ang kanyang mga alagad, ini-expect na niya, nilalagay na niya sa kanilang isipan, ikinukondisyon na sila na sa kanilang paglilingkod, may mga taong hindi talaga matutuwa, hindi sila mapiplease, may hindi kikilala at hindi tatanggap. At ito yung solusyon. Umalis, huwag ipagpilitan. Pag ikaw ba ay walang mahuling isda sa isang lugar, sa isang ilog o dagat, mananatili ka ba doon? Ay magsasayang ka lang ng oras at panahon, mapapagod ka lang maghapon na wala kang mapapala, wala kang mapapakinabang. Kaya ano ang ginagawa ng mga mangingisda? Mamimingwit, manlalambat. Di lumilipat ng ibang lugar sapagkat maaring sa ibang lugar nandoon yung maraming isda, doon maraming mahuhuli, doon maraming biyaya, o diba? So yun yung ibig sabihin. Pangalawa, makitungo sa misyon pero huwag pa rin magpapakita ng masamang ugali sa mga taong hindi kikilala at tatanggap sa atin. So ano po yung ating pinag-uusapan? Ang bilin sa pagmimisyon. Una, tinawag ang kanyang mga alagad at sinugo. Pangalawa, makitungo sa misyon sa lahat ng ating pupuntahan. At pangatlo, sabi ng verse 12, humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Pinahira nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. Self-explanatory na po yung pagkakasugo ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad kung ano yung kanilang gagawin sa kanilang pagmimisyon. Sabi rito, humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao ay dapat magsisi. So, ang mga alagad nang sila'y isugo, wala silang sariling dalang aral. Wala silang dalang sariling prinsipyo. Wala silang dalang sariling mga ituturo. Kundi ang kanilang daladala ay ang pangangaral ng pagsisisi na itinuro ni Jesus sa kanila na natutunan nila. Ano po ang kanilang daladala? Pangangaral ng pagsisisi. Ano ba ang ibig sabihin ng pagsisisi? Sapagkat sinasabi sa ating pagbasa na dapat ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Ang pagsisisi ay napakasimple lang ang pakahulugan. Pagsisisi ay pagbabago ng isip, pagbabago ng puso, pagbabago ng palagay o pagkilala sa isang kasalanan. At kapag nalaman mo na ito'y mali, hindi tama, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, dito sa ating binasa ay sinasabing tumalikod sa kanilang kasalanan. So ibig sabihin, iiwan, babaguhin, kakalimutan, kasi tatalikod na iiwan, lalayuan. At kapag tumalikod sa kasalanan, ang ibig sabihin nun, humaharap na sa Diyos ang tao. Kapag ang isang tao tumalikod sa kasalanan, ang kaharap na niya ay ang Diyos. Siya ay nagbabagong buhay. So, ang pagsisisi, ang ibig sabihin ay pagbabago ng isip, pagbabago ng puso, pagbabago ng pagkilala sa kasalanan. At kapag nalaman natin na ito'y mali, ano ang gagawin? Ang decision ay pagtalikod. At alam naman natin na yung pagsisisi na yun ay mayroong pong reward sa isang taong gagawa. Kaya ito yung ikatlo. Nangaral,
at nagpagaling ang mga alagad. Ano ang kanilang bilin? Ano yung kanilang misyon? Ano yung kanilang gagawin sa kanilang pupuntahan? Mangangaral at magpapagaling. Yan yung trabaho ng mga lingkod na unang sinugo ng ating Panginoon. Mangangaral at magpapagaling. Walang iba na ipinapagawa ang ating Panginoon. Ang tao ay pangaralan ng pagsisisi para magbalik loob sa Diyos. Ang mga alagad, sinugo sa isang lugar para magpagaling sa mga may karamdaman, para sa mga may sakit, para sa mga inaalihan ng masamang espiritu. So, nangaral ng pagsisisi. May mga panahon at pagkakataon na ang Panginoon, nang merong dalhing isang paralitiko sa kanya, nung makita niya yon, sapagkat inilapit ito ng mga kaibigan o apat na magkakaibigan, imbis na sabihin ni Jesus na magaling ka na, kundi ang sabi ng Panginoon sa kanya ay pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Yung mga Pariseo at Eskriba na nasa kapaligiran, nagbulong-bulungan, sino ito? Nilalapastangan nito ang Diyos. Sino siya na magpapatawad sa kasalanan ng tao? Hindi ba't ang Diyos lang ang makakapagpatawad ng kasalanan? Alin ba ang madaling sabihin, sabi ni Jesus sa kanila? Kasi alam ng Panginoon yung kanilang mga iniisip Alam ni Jesus kung ano yung mga pinagbubulog-bulugan nila Alam ni Jesus kung ano yung mga saloobin nila Kaya sumagot na si Jesus. Ano bang mas madali? Ang sabihin, bumangon ka at magaling ka na, o ang sabihin, pinapatawad ka na sa iyong kasalanan? Kasi po, kapag ang isang tao ay pinatawad na ng Diyos sa kasalanan, dalawa po yung gumagaling doon. Gumagaling yung kanyang spiritual at gumagaling din yung kanyang physical. Kasi ang gusto ng Panginoon doon sa taong inilapit ng mga magkakaibigan kay Jesus, hindi lang pagalingin yung kanyang physical bilang paralitiko. Ang gusto ng Panginoon, pagalingin din yung kanyang sakit spiritual at ito yung kasalanan. Kaya ang sabi ng Panginoon ay pinatatawad na ang iyong kasalanan. Ito din yung misyon na inilagay ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Na hindi lang sila magpapagaling ng physical na katauhan ng isang tao, kundi pagagalingin ng tao sa kanilang karamdaman, spiritual and physical. Kaya po yung ikatlo na atin pong pinupuntusan ay nangaral at nagpagaling. Hindi pwedeng paghiwalayin po ito. Kasi kaya nga po sila nangangaral ng pagsisisi dahil alam po natin na ang lahat ng karamdaman ay bunga ng kasalanan. Yun ang sinasabi ng Biblia di ba? Ang lahat ng pagsuway, paglabag, ang resulta nito ay mga sakit at karamdaman. Kaya kapag tayo pinatawad ng ating Panginoon sa ating kasalanan, hindi lang physical yung pinapagaling, kundi pati yung ating espiritu, yung ating kaluluwa, ay pinapagaling din ng ating Panginoon. At yun yung gustong pagalingin ni Jesus sa ating mga buhay. Kaya nang isugo niya ang kanyang mga alagad, ito yung kanyang instruction sa kanila. Pagalingin din sila, hindi physical, kundi sa kanilang buong kabuuan. So kaya nga, ang kanilang daladala ay pangangaral ng pagsisisi. At yung paralitiko, bumangon yun, gumaling. Diba? Kagaya ng babaeng dinurugo. Kaya nga hinanap niya sapagkat hindi lang gusto ni Jesus na yung physical na kanyang katawan ang dapat gumaling, kundi pati yung kanyang espiritu, yung kanyang spiritual. O di ba yung babaeng nahuli sa pakikiapid? Nung sinabi ng Panginoon, nasan yung mga tao na nagsakdal sa iyo? Wala bang nagparusa sa iyo? Ano ang sabi ng babae? Wala po, Panginoon Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Ako man di kita parurusahan, huwag ka na muling magkasala, yumao ka na. So anong ibig sabihin? Nandoon yung grace, nandoon yung biyaya, nandoon yung pagmamahal ng ating Panginoon, buong katauhan, buong pagkatao, tatanggap tayo ng kagalingan mula sa ating Panginoon. At kasabay nito, yung mga karamdaman ng ating pisikal na katawan ay kasunod na gagal. Ano po yung ating pong pinagninilayan? Ang bilin sa pagmimisyon ng kanyang mga alagad. Ang una, tinawag sila at isinugo ng may kapangyarihan. Ngunit walang dalang anuman, sapagkat sa kanilang mga pupuntahan, ang Diyos ang magpo-provide, ang magsusupply ng kalahat ng kanilang mga pangailangan. Katulad ni Elijah, noong mga panahon na siya po ay magutom, ang Diyos ay gumamit ng isang uwak para magdala ng
pagkain para sa kanya. Nang magkaroon ng taggutom doon sa lugar na kanyang kinalalagyan, ginamit ng Diyos ang babaeng byuda para siya ay pakainin. God will provide sa mga naglilingkod. Ang Diyos ang magsusupply ng lahat ng kanilang pangangailangan. Kaya ang bilin ay huwag magdala ng anuman maliban sa tungkod, suot nilang damit at kanilang sandalyas. Pangalawa, sa kanilang pagmimisyon, sa kanilang paglilingkuran, dapat matutong makitungo sa mga taong tatanggap, tatangkilik at magwe-welcome. Ngunit sa mga taong tatanggihan at hindi sila tatanggapin, hindi dapat magpilit, hindi dapat ipagsapilitan, hindi dapat makipagtalo, hindi dapat makipag-argue. Kung ayaw, huwag mo lipat sa iba. Alis. Yan, pagpag ang mga paa. O, diba? Ganun lang kasimple. Ayaw ng Panginoon ng maraming argument, diba? Ayaw ni Jesus ng kanyang mga alagad ay magkaroon ng conflict. Kaya tayo man ang mga naglilingkod, dapat hindi tayo nagkakaroon ng conflict sa iba't iba na ating kapwa, sa isa't isa sa ating kapwa, lalo sa mga naglilingkod, kapwa-lingkod. Kapag ayaw tayong pakinggan, di huwag. Punta tayo dun sa makikinig sa atin. Ayaw pakinggan yung paliwanag mo, explanation mo, di huwag. Dun ka magpaliwanag sa makikinig sa'yo. Ganun lang kasimple, di ba? Kapag ayaw, di huwag. Kapag gusto, di sige. O, di ba? So, pangatlo, ay nangaral ang mga alagad ng pagsisisi at pagpapagaling. Ito po yung pinaka-ultimate mission. Dapat yan din yung ating mission. Tayo po ay sharer ng Word of God. Ako po sa kasalukuyan ngayon ay gospel vlogger po ako ngayon. Aktibo ako sa YouTube at saka sa Facebook. May mga panahon na ako po ay humahayo din at nagagamit din naman ang ating Panginoon. So, tayo magpagamit ng gusto. Ang ating dala, walang sariling interest, walang sariling prinsipyo, walang sariling daladalang mga aral, kundi ang aral ay ang pangangaral ng pagsisisi na mula sa Panginoon at pagalingin yung mga tao may karamdaman na galing din ang kapangyarihan sa ating Panginoon. Kung marami mga tao mapagpala, ano ang sabi at bilin ni Jesus sa kanyang mga alagad? Kami po ay mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang credit, ang papuri, ang parangal, balik kay Jesus, sapagkat siya ang pinanggalingan ng lahat ng kapangyarihan, ng lahat na ipinagkatiwala sa atin para magamit tayo, pribilehiyo na makapaglingkod sa Panginoon. Maraming salamat at pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon. At kung kayo po ay napagpala ng video ito, huwag nyo namang kaligtang i-share, ibahagi sa mga inaakala ninyo makakatulong sa kanila ang pagninilay na ito. Malay nyo, napagpala sila at sa kanilang paglilingkod ay napagpala sila. Pagpapalain din po kayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang pong palaging sambit, hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye. Sa ginawa mo, hinandog mo. I've got some burst banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye. One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send you